May problema ka ba sa batas? Hihimayin yan ng kumpanyera ng bayan. Attorney Cheryl Adami Molina, si Attorney Cam sa Usapang Legal. Usapang Legal. Good evening, Luzon, Visayas, and Mindanao. Welcome po sa DZRH Usapang Legal. Kasama niyo na po, yours truly, ako po si Attorney Cam. At syempre, napakaganda ng topic natin sa mga nagbabalak po na bumili ng property. Sabi nga ni Miss Karen Oyong, sana all! Naman ang plano natin, di ba? Pangarap natin na makabili ng ating ari-arian. Syempre, unang-una na dyan, mga property, real properties, katulad ng house and lot, kahit lote lang. Next time na yung building, ano? O kaya, hindi man building, o papatayin ng bahay. At syempre, yung kaya ko nabanggit kasi na building sa mga declaration ng real, sa mga tax declaration, no, ng real properties, pagbahay, building pa rin ang tawag dyan. At syempre, yung mga personal properties, katulad ng kotse, sasakyan, motorsiklo, jewelries, ano pa bang mga gusto niyong bilhin? At, yan, pag real properties, kasama na rin yung mga condominiums, pwede rin po yan. Hay, sabi nga, alam nyo, dugot pawis, no? At hindi lang yan, ang puhunan para ikaw ay makabili ng mga bagay, kung hindi man bagay, yung mga ari-arian, no? Katulad nga ng bahay at lupa, dahil hindi naman basta-basta ang perang ilalabas mo dyan. So, yung inipon mo ng ilang taon ba bago makaipon, no? Kung hindi man, di ba? Yung pang-down mo dyan, di ba? At iipunin mo pa rin. Yung iba, of course, dinadaan po sa mga financial institution o kaya po, andyan din po ang pag-ibig, hindi ba? Ang ating Home Mutual Development Fund. Pwede din po yan, walang problema. Basta kakayanin mo ang pagbabayad, titignan naman nila, susuriin nilang mabuti kung yung napili mong bahay, magkano ba ito, ang value nun, ang valuation ng property, yung assessed value niya, and of course titignan nila yung kakayahan mo na magbayad, no? At kung hanggang magkano lang ang pwede mong bayaran and up to how many years mo babayaran. Ang pinagkaiba lamang po, no, kapag medyo mas matagal mo siyang babayaran, mas malaki lang yung interest. Mas maliit po na taon mo babayaran, of course, mas maliit yung interest. So, that's the difference. So, akala natin na, ay medyo kaya naman eh. Pero kung kakayanan mo lang ay magbayad ng ganitong amount, sabihin natin 10,000 pababa, no? At babayaran mo siya for 35 years. 30 years, no? Kung nakakagaan sa'yo, pwede. Pero ang mga iba kasing nakakausap natin, yung very business oriented, alam kasi nila na malaki ang interest. Kung kaya na magbayad na mas higher pa, so nire-request nila na mas higher. Pero again po, no, even bank financial at saka yung mga ganitong mga financial institution like Home Development Mutual Fund, yung ang pag-ibig, tinitignan kasi nila kung may kakayanan ka ba. Baka naman nag-expect ka na, ito kaya kong bayaran, taasan natin. Teka lang, yung pinasa mo sa amin 2316. Ito lang ang kakayanan mo na magbayad. Unless otherwise, meron kang ibang mga business na dapat dinideclare mo. Okay? So, yan po, no? Ang pag-uusapan po natin yung tinatawag natin na contract to sell. Naririnig natin ito, ano ba yung contract to sell? Iba ba yun sa deed of absolute sale? Attorney Cam, ano yung contract to sell tsaka yung deed of absolute sale? Ano ang pinagkaiba nila? Simple lamang po, no? Ang contract to sell, ito po yung kontrata ng usapin ng bentahan. Kontrata lamang ito. Samantalang ang deed of absolute sale, iba rin po yun. Ito yung kontrata ng pinagbentahan na talaga. Ibig sabihin, sa contract to sell, nananatiling may-ari po yung seller ng property.
Kasi kontrata pa lang ng ng bentahan. Pero pag ang in-execute nyo po ay deed of absolute sale, ibig sabihin, itina-transfer na ni seller ang pagmamay-ari niya ng ari-arian sa'yo, yung ownership. Kaya kung kayo po ay may-ari ng property at ang binigay lang po sa inyo ay kalahati ng payment at ang pinapa-execute sa inyo ay deed of absolute sale, wag po kayong pipirma doon. Okay? Importante kung ano ba ang intensyon ninyo, no? Kung ang intensyon ay kontrata ng bentahan pa lamang at hindi pa nababayaran ng buo yung property na binibenta ninyo, huwag kayong mag-execute ng deed of absolute sale. Okay? Contract to sell. Yan. Ibig sabihin, may kontrata kayo ng pagbebenta ng property, pero malilipat lamang yung ownership o yung pagmamay-ari ng property doon sa buyer the moment na makumpleto niya yung bayad doon sa inyong usapan, yung value ng property. Halimbawa, so dapat alam po ninyo to ha, halimbawa ang property na ibinebenta po sa inyo ay halagang 3 milyong piso. Okay. So magbabayad siya ng kalahati. Wow, sana all may 1.5, no? 1.5 million. Bayad siya ng 1.5 million. So, ang gagawin niya, dun sa mga remaining balance niya na 1.5 million, pwedeng monthly siya magbayad, 100,000 per month, o kaya 20,000 a month. So, depende kung kailan niya matatapos. At kapag natapos niya, kontrata niyo ng contract to sell within 3 years, no? Pag natapos niya yung kanyang pangako na mabayaran ng buo, that's the time na kayo naman ay mag-execute ng deed of absolute sale. Ibig sabihin, itatransfer na ang pagmamay-ari sa kanya dahil nabayaran niya na ang consideration, ang value ng amount ng property ng buo. At tapos na ang kontrata ng bentahan. Dito na tayo sa kontrata ng may Tagalog yun eh. If I'm not mistaken, kontrata, ano ba ang Tagalog nun? Ayun! Kontrata ng ganap na bilihan ng lupa. Taray no, ganap na bilihan. Dahil ganap na nabili ang property sa'yo. Okay? So, importante yan, no, na malaman ninyo kung kayo po ay pipirma ng mga, especially mga nagbebenta po. Meron po kasing mga iba, ay hindi, ang pirmahan po natin deed of absolute sale para ganito po, pag lumapit kami sa bangko, ma-approve kami agad. No! Huwag kayong pipirma sa ganun. Very deceiving, no? Pati yung mga minsan na ahente daw, no, yung mga nangungumisyon, wag natin silang tawaging mga broker or ahente, mga nangungumisyon lang, no, sa mga marketplace, no, or iba pang mga social media platforms, no, or mga internet platforms kung saan nyo sila nami-meet, no. Wag po kayong pipirma sa mga ganong usapin hanggat hindi po nabibigay ng buong kabayaran sa inyo. Yung ang gusto lang naman po ng mga nangungumisyon magkabilihan kayo at makuha yung komisyon nila. Not knowing na baka nasa-sacrifice po ang inyong karapatan. Pero it doesn't mean na wala naman kayong recourse. Of course, pwede pa rin po kayong, halimbawa nakapirma kayo doon, wala naman talaga. Na-transfer sa kanya yung property, no? Meron pa rin po kayong recourse. Pwede kayong pumunta ng korte at sabihin po, no, i-allege po ninyo na ang talagang usapan po namin ay contract to sell, hindi po deed of absolute sale. Pero napilitan kami dahil sa kanila, na-deceive po kami na pirmahan daw po, ganyan-ganyan, at not knowing na ipapatransfer na pala sa kanila ang property mismo, no? At hindi kami babayaran. Kaso nga lang po, again, you have to go to court. You have to get your lawyer. Additional cost na naman po yun. Although kahit na pwede nyo po itong i-charge, no, doon sa matatalong party, syempre gagastos pa rin po kayo. And then yung inyong effort, no, ang gusto nyo lang naman ay mabenta yung property, naloko pa kayo, dapat right there and there pa lang, no, huwag kayong pumayag na pumirma sa mga ganitong kontrata. So no,
kung ano ba ang usapan. At mas maganda kung like kong sinasabi, mag-consult kayo sa abogado. Magkano lang naman po ang consultation sa abogado? Kung property na milyon ang ibebenta ninyo, magkano 1,000 to 3,000? Kung milyon ang dudugasin sa inyo, di ba? Kawawa naman po yung mga buyer natin, no? Or rather yung seller natin na magugoyo pag mga ganitong transaksyon. Okay? So importante 'yan, ha? Again, iba po ang kontrata ng pagbebenta, iba rin po ang kasulatan o kontrata ng ganap na bilihan ng lupa. Okay, bakit ba, attorney, may mga ganito pang usapin? Okay, kasi may mga times po na si buyer, no, kung halimbawa binibenta niya ang property at wala talagang kumuha, pero may nag-alok na, pwede bang down payment tapos bayad-bayad na lang yung unti ng yung kulang. Kung nangangailangan si buyer ng pera at that time, syempre papayag siya, no? Basta malinaw sa magkabilang panig na ganito ang usapin nila, na magbabayaran sila kalahati muna at ang remaining balance patsi-patsiin na lang, no? Kumbaga para nag-a-amortize sila, no? Walang problema yon. Basta merong meeting of the minds. Sabi nga sa kontrata, may meeting of the minds. Ibig sabihin, meron silang pagkakaunawa at nagkakaintindihan ng kanilang mga isip. Meeting, no? Nag-meet sila, no? Nag-meet yung kanilang mga kaisipan. At yun ang gusto nilang kontrata. Walang masama doon. Pinapayagan po na magkaroon ng kontrata ng pagbebenta. Pero, importante lang, no? Kung ikaw naman, seller. Oh, attorney, may contract to sell kami na in-issue. Pero, ang nangyari po sa amin, naibenta pa sa iba. Bakit? Diba? Meron kaming usapin na ako ang bibili, nagbabayad ako, tapos binenta na po sa iba. Bakit ganon? That is why, importante po, no, na kapag may mga ganitong kontrata, number 1, kailangan pong in a public document, kailangan ipanotaryo po ninyo. Okay? Appear po kayo kay notary public, pirma kayo doon, at pag na-notarize po ang dokumento, this is the best part. Kailangan nyo pong pumunta sa Registry of Deeds. Ipa-annotate nyo po yung contract to sell na inyong in-execute. Bakit? Bakit kailangan ipa-annotate yan sa Registry of Deeds? Para in case may buyer na gustong bilhin ng property, remember, kapag kayo po ay bibili ng property, anong sinasabi ni Attorney Cam? You exercise due diligence. At paano kayo mag-exercise ng due diligence? Kumuha po kayo ng certified true copy ng title doon po sa Registry of Deeds o kaya sa mga LRA extension nila. At doon nyo po makikita kung may mga annotation, may mga pending litigation o kaya naman po may mga encumbrances dyan sa property na yan. At kapag nakita niya na merong annotation na ito palang property, ito ay naka-contract to sell, may kontrata na ng bentahan, hindi mo na siya bibilhin. Yun ang due diligence ng buyer na bibili ng property. Next, kailangan check mo kung sino na ang possessor ng property. Baka naman ang nakapossess doon yung nandun na sa yung buyer na nag-execute dun sa contract to sell. Kumbaga, at the time na nabigay siya ng down payment, ang nakalagay pala dun sa usapan nila, o sige, basta pag nag-down na ako ng kalahati, titira na kami dyan sila na pala nakatira doon. Pag check mo, sino po kayo? Ay, kami po yung dito, nakabili ng property, contract to sell, tapos tinatapos po namin. Ikaw ba na buyer, bibilihin mo yung property na ganon? Of course not. Yan ang tinatawag natin na ng pag-exercise po ng due diligence kung ikaw po ay bibili ng property. So kung may annotation, iba ang nakapossess sa property, bakit mo naman siya bibilhin? Sakit lang sa ulo yan. Right? So yun po ang the best. Kapag nag-execute po ng contract to sell, make sure in a public document. Paano siya magiging public document? Kailangan po ipanotaryo po ninyo, mag-appear kayo sa notary public, at pagkatapos po, ipa-annotate ninyo ang inyong kontrata sa Registry of Deeds. At doon po, secured ang inyong karapatan. Doon po, hindi mabibenta ang property dahil merong annotation. Okay?
Now, eto na, ano nangyari na? Binenta po, hindi po namin napanotarize, di po namin, of course, nabenta na sa iba. May recourse ka pa rin dun sa ano, no? Pagbawi dun sa refund dun sa, of course, binigay mo sa kanya, no? Ang sinasabi lang po ni Attorney Cam, para secured ang inyong posisyon diyan sa property na yan, gawin nyo po yung pagpapa-annotate at saka yung pag-possess ng property. Diyan pa lang hindi madidisturb ang inyong peaceful living. Peaceful possession. Teka muna, shoutout nga muna ka, magandang gabi po kay Miss Gael. Uy, thank you ha. Gaano po ba katagal ang pagtatransfer ng titulo ng lupa sa buyer kung fully paid na? So, depende po yan. So, usually, dadaan ka muna sa BIR, no? Kukuha ka ng Certificate Authorizing Registration. Pero marami kang mga requirements din na kukunin doon. Like, for example, yung mga certified true copy ng tax declaration, tax clearance, kung lote lang yan, certificate, o kaya bahay na certificate of no improvement. At syempre pagkatapos niyan, babayaran mo pa yung 6% na capital gains tax, and then processing, siguro aabot niyan 1 month to 3 months. Paglabas ng certificate authorizing registration, or mas ano to ha, parang max na yung 3 months, more or less, mga ganyan. Paglabas na, punta ka naman sa LRA, Registration Authority, ganun din. So, kaya naman po ng mabilisan. Basta mababasa niyo po yung mga required documents na hinihingi po sa inyo. Magandang gabi po, Kina. Siyempre, shoutout muna tayo sa mga nanonood sa atin. Pwede po kayong mag-shoutout po sa Facebook Live natin. Search nyo lamang po DZRH News at DZRH News Television. Ayan, may kita nyo po naka-FB Live si Attorney Cam. Shout out tayo kina Raul Destacamento. Uy, ang tagal mo nang hindi nagparamdam, Kuya Raul, ha? From Sorsogon City. Florence Regalo na nanonood po dyan sa May Laguna. Pila Laguna, magandang gabi po. Rexon Fernandez ng Nueva Ecija, nanonood po kami sa May Cuyapo. Henry Dalohan, of course, sa May Zambales, dyan po sa May Botolan. Annabel Fuentes, na lagi nakasubaybay sa Occidental Mindoro, dyan po sa May San Jose. Jerry Sumagaysay, Jericho Ferrer, Anthony Abrenica, Roxanne Costo. Batiin ko na rin po si Nanay Connie sa Viracatanduanes, si Mama Jovita, si Kaden Kai, at saka si Papa Will, si Tita Erlinda. Ayan, Agloco. Magandang gabi rin po dyan sa May Ilocos Norte. At marami pang iba. Babalik po tayo. Ilan po munang mga paalala, dyan lamang po kayo. Hanapin niyo po ako ha sa may TikTok account ko, ATTY CAM Attorney Cam. Ayan, minsan po pag medyo luwag-luwag po sa Attorney Cam, sumasagot po tayo ng mga katanungan mula po sa ating mga followers. Oras po natin, 4 na minuto bago sumapit ang 7:00 ng gabi. Atin tong aming dikit panalo sa anibersaryo ng DZRH, syempre. Dahil 86 years na po ang DZRH. Sa Martes po yan, July 15, magkita-kits po tayo. Invited po kayo, ang aming mga drivers ha, sa aming grand stickering campaign. O yung mga chipper dyan na mahilig mag-boundary, ayan, punta po kayo, dalhin lamang po ang inyong sasakyan sa DZRH parking lot dito po sa May Soto Street CCP Complex. Alas 7 ng umaga hanggang alas 11 ng gabi po, magpadikit po kayo ha ng DZRH sticker sa inyong sasakyan. Pwede po kayong manalo ng instant pa premyo cash po. Mamimigay po kami dyan, parang malaki-laki, 200,000 yata 1,000 per driver na mabubunot po namin, at meron kaming 100 na pag-grocery bags. O, di ba? Saan ka pa? Kaya po sa mga mamang tsuper na gusto pong makisaya, at ito po ay pasasalamat namin, no? Sa palagiang pakikinig ninyo, lalong-lalo na kapag kayo nagmamaneho, di ba? Sa DZRH. Meron po kaming palibreng palugaw dyan, may libreng pagupit, tsaka pa-massage. Di ko lang po alam kung meron pong, sabi nila, libreng pa-circumcise.
Joke lang daw po yon, sabi ni Sherwin Bata Alfaro. So, libreng palugaw, pagupit, pamassage. Ano pa ba, Sherwin, ang mapapalibre mo ba dyan? So, magkita-kita po tayo. Again po, Tuesday po yan, Martes. Dito po yan sa may parking lot po sa may Soto Street, CCP Complex. Sa Martes po yan, July 15. Kasama pa rin po sa DZRH Usapang Legal. Ako po si Attorney Cam. Pinag-uusapan po natin ang contract to sell. Kontrata or kasunduan ng pagbebenta. Attorney Cam, pwede ba kaming magpirmahan sa barangay? Pwede naman po, walang problema. Kahit gawin nyo pang witness si Kapitan eh. Wala naman pong problema yon, no? At least meron kayong katunayan na may mga witnesses kayo na nagpapatunay na kayo talaga ay nagpirmahan ng kontrata ng pagbebenta. Again po kontrata pa lang po ito ng pagbebenta, hindi pa po ito kontrata ng ganap na bilihan ng lupa. So iba po yun. Magkaiba po si contract to sell, magkaiba po si deed of absolute sale. Si contract to sell, nananatiling may-ari po ang owner nung property hanggang sa mabayaran nyo po ng buo yung value or yung amount po ng consideration ng kontrata ninyo. At ang deed of absolute sale naman, once na pag nagkapirmahan kayo, nagkabayaran kayo, maililipat agad yung ownership doon po sa bumili ng property. Yan ang pinagkaiba. Attorney Cam, ano bang mga nakalagay doon sa kasunduan ng pagbebenta? Usually, okay naman po pag contract to sell, mga form, mga English, pag mga Tagalog, mas better, mas naiintindihan po ninyo, walang problema. Kahit nga po ang kontrata ninyo ay in a dialect, na ninyo dyan sa may, kunyari, Ilocos, Ilocano language, sa Bicol, Bicol language, walang problema po yan, basta naiintindihan po ninyo. Ano po? So, nilalagay po doon, unang panig. So, sino ba yung unang panig? Yung seller. Okay. Nilalagay po doon yung pangalan ni seller. Meron bang, ito ay, yung status niya, kasal ba siya? O hindi kasal? O magpapakasal? Joke lang. Hindi po. So, kaya single or married, kung kasal or hindi kasal. Nasa tamang edad. Legal age. Importante yun. Di ba? Mamaya na, pag-transact ka, menor de edad pala. Diba, Again, kailangan may capacity to, may legal capacity po yan. Ibig sabihin, capacity na kaya niya, na allowed siya na pumirma base po sa ating batas, na ang legal age po natin na 18 years pataas, na pumasok sa kontrata ng pagbebenta. Ilalagay din po dyan yung address. Yan. Address ng unang panig o address ng seller. Okay, doon naman tayo lumipat sa buyer. Sa ikalawang panig. Okay, sa ikalawang panig po, usually same. So ito po ba, anong pangalan? Kasal o hindi kasal? Nasa tamang edad? Tamang pag-iisip? Oo naman, bibili ng property, syempre nasa tamang pag-iisip. Huwag niyo po ilagay yung tamang pag-iisip huwag niyo ilagay sa kontrata yan. Sa tamang edad. At kung saan siya naninirahan. Naninirahan sa ganyan, block. Kompletong address po ayan. At tatawagin natin siya bilang pangalawang panig. Tapos ilalagay po doon sa kontrata na ang unang panig, ibig sabihin yung seller, ay nagmamay-ari ng property o ari-arian. At ito po ay sulat o may titulo bilang, syempre may title yun, lalagay nyo TCT number, ayan. At ito po ay naka-locate, o matatagpuan sa, ano ba yung address ng property? Block 12, Lot 2, subdivision, barangay, kung saan man sa Cavite, di ba? Philippines. Mamaya, binibenta nyo na pala, nasa ibang bansa. Nasa France. So, yun po, yung exact location ng property. And, minsan nilalagay po, importante rin, kung ilang square meters. Diba? Ano pa Tagalog ng square meters? Okay, may sukat na.
metro kwadrado. Tama, di ba? Square meters, metro kwadrado. Yung mga Tagalog na mga malalalim, no? So, ilalagay po doon kung ilang sukat. Tapos, ilasaasad po ninyo yung inyong mga kondisyon. Okay? Usually po, pag contract to sell, ang kondisyon niyan, mabayaran muna ng buo bago magsasagawa or mag-i-issue uli, gagawa ng kasulatan ng ganap na bilihan ng pagbebenta. So ano ba yung mga kondisyon na yon? Siyempre nakalagay doon na ang pangalawang panig ay magbibigay ng paunang bayad. Ano ba yung paunang bayad? Parang down payment. Kasi nga, kung hindi niya kayang bayaran ng buo, katulad ng example natin, 3 million, paunang bayad na nagkakahalaga na 1.5 milyong piso. Yan. So, yun muna ang una niyang bayad. Kasi nakalagay doon, ilalagay niyo rin po, na ang kabuuang halaga ng naturang property ay ganap na 3 milyong piso. Ang pangalawang panig ay magbabayad ng paunang bayad na 1.5 milyong piso. Okay. At ilalagay din po na sa kondisyon ninyo na ang ikalawang panig ay maghuhulog sa unang panig, okay, seller po yun, ng ganitong halaga buwan-buwan. Sabihin natin, ng 20,000 piso kada buwan hanggang matapos. No? Computin nyo na kung hanggang kailan matatapos yung, yung remaining balance sa 1.5 million. Try ko nga computin. Mga magagaling sa math dyan, gumamit nga tayo ng calculator. Kasi hindi ako magaling sa math. Yan. 1.5 million divide by 20,000. So, ilan yun? 75 na bayad yun, buwan-buwan. I-divide mo sa 12, 6 na taon, no? 6 na taon, 6.25 years. So, more than 6 years ang bayarin ng kung 20,000. Kung pumayag naman po ang unang panig, wala namang problema. So, halimbawa, nilagay po, ang pangalawang panig ay magbabayad kada buwan simula sa ganitong buwan ng 20,000 piso. Tuwing unang araw ng buwan. Huwag na mabigat yung unang araw. Usually nilalagay dyan, huling araw ng buwan. Para makahanap pa ng di ba? Pambayad. So, every 30th of the month na magbabayad siya ng 20,000. So, ilalagay din po yun para klaro. Yan. Minsan nilalagay nila, kung ang ikalawang panig ay hindi makabayad, no? Minsan naglalagay sila ng penalty clause. Ano yung penalty clause? Ito yung parang sabihin nila, may pataw na, halimbawa, 2% bawat buwan sa tinakdang amount every month. So, kung 20,000, ang 2% niya, 4,000. O sige, 1% na lang, 2,000. So, parang may dagdag na 2,000 kapag hindi nabayaran. Penalty. Para, secure na mababayad. Na magbabayad talaga. Sayang din yung 2,000, di ba? So, usually nilalagay po nila yan. Okay. And then, nilalagay din po doon, sakaling hindi makapagbayad ng ganitong amount, no? So, maaaring kanselahin ang naturang kontrata. Yan yung mga danger na mga provisions na titignan ninyo. Imagine, kapag hindi ka nakabayad ng ilang buwan, say, 3 to 6 months, makakansela, nag-down ka na ng 1.5. Napakalaki nun, di ba? Sayang. Kaya dapat hindi ka papalya. Okay? Pwede naman laging makiusap, no? Pero make sure na hindi ka papalya. Lalo na kapag may mga ganitong provision at kayo ay nag-agree, no, na maaaring kanselahin nga kung sakaling hindi ka makabayad, no? At ang ilalagay pa din doon, no, usually tinitingnan sino magbabayad ng amilyar. Sino magpo-possess. Merong mga ibang mga kasunduan, nilalagay po nila na ang pangalawang panig ay titira na sa nasabing bahay matapos magbayad ng paunang bayad. Yan, no? Kumbaga ma-enjoy na yung property after niya magbayad ng down payment. Okay? Pero again, hindi pa rin po natatransfer sa inyo ang ownership ng property. So, binigyan ka lang ng right to possess. Kung ayaw, hindi mo pa makukuha, depende po kung ayaw ni seller na mapossess mo yung property hanggat hindi mo nababayaran, nasa usapan pa rin po ninyo. Okay, sinabi na ng kontrata na ikaw na ang titira.
At dahil ikaw na ang titira, no? Ang magbabayad na ng mga buwis sa nasabing property ay ang pangalawang panig. Kasama na ang mga bayarin tulad ng association dues at ganon din ang mga utility bills katulad ng pagbabayad ng kuryente at tubig. So, ikaw na lahat yan. So, ganon. So, may mga ganong kondisyon. Nasa inyo yung pag-uusap. Okay? Dapat yan po ay nakalathala. Yan. At minsan nilalagay nila, ang naturang kontrata, no? Kunyari, ang pangalawang panig ay maaaring magbayad ng mas maaga. Siyempre, pabor yun sa unang panig, no? Pabor kay seller yon. Kung sakaling magkaroon sila ng pera, bigla, no? Magbayad ng buo, no? O yung bayaran, ang natitira pang kabuang value ng property, wala pong problema yon. Mas maigi, mas maaga. At ma-execute po ang deed of absolute sale o yung ganap na bentahan ng lupa. At syempre, nilalagay din po doon sa kontrata, no, na matapos o kung ganap ng mabayaran ng buo ang kabuang halaga ng property na nagkakalagang 3 million pesos nga, no? Ang unang panig at ang pangalawang panig ay magkakaroon ng kasunduan na tinatawag na deed of absolute sale o kasunduan ng ganap na bilihan ng lupa. Para naman po si buyer, no, yung pangalawang panig, mailipat po yung title sa kanya. At doon sasabihin din po na ibibigay lahat ng mga dokumento para sa pagtatransfer, no, o paglilipat ng titulo sa pangalan ng pangalawang panig. Ibig sabihin, kasama na dyan yung mga transfer certificate of title, yung TCT. Kasama na rin po yung tax declaration ng property, tax clearance at kung ano-ano pang mga dokumento. Mamaya sa pagbabalik natin, iba pang mga dapat nyong isipin kung kayo po ay papasok sa bilihan ng property by way of contract to sell o yung kasunduan ng pagbebenta. Oras po natin, 7:15, pero bago yan, shout out muna tayo. Sabi ko, forfeited, sayang po yung down, o ganun po talaga, no? Kaya beware, no? Be aware and beware sa kung ano po yung mga pinipirmahan nyong mga dokumento. Kasi the moment na pinirmahan nyo, especially pag Tagalog yan, dapat naiintindihan nyo po yan, no? At mas maganda, again po, mag-consult po sa pinakamalapit na abogado para po protektado at mapayuhan po kayo ng mga dapat nyong gawin. Milyon po ang nilalabas ninyo dito. Sayang naman po. Magkano lang naman po ang consultation? Medyo mura lamang po. Raul Torrevillas, magandang gabi. Elmer Bendol, ganun din po kay Miss Robinson. Tama ba? Miss Robinson Cervantes, nanonood po sa may Palawan, dyan po sa may Nara. At si Sir Raul sa may Sorsogon, good evening din po. Babalik po ang DZRH Usapang Legal. Diyan lamang po kayo. Ilan po munang mga paalala. DZRH Usapang Legal, kasama pa rin po yours truly. Ako po si Attorney Cam. At mamaya abangan po ninyo, huwag niyong kakalimutan naman, of course, ang Usapang Pangkalusugan. Mga serbisyong publiko na programa po nakalaan para po sa inyo. Ayan. At pinag-uusapan po natin kontrata ng pagbibenta. Again po, ang kontrata po ng pagbibenta ay legal po yan kung halimbawang hindi pa po kayang bayaran ng pangalawang panig o yung buyer ng buo yung property. Bagamat pumapayag po ang unang panig o yung seller na magkaroon na ng kasunduan na sa kanya na ibebenta ang property. At kanina nasabi natin yung mga ilalagay po, no, sa kontrata ng pagbebenta o yung contract to sell. Now, sabi, Attorney Cam, ano naman yung sinasabi mo na deed of absolute sale, yung kontrata ng ganap na bilihan ng lupa or property, no? Pag ganito po na may kasulatan ng ganap na bilihan ng lupa, ano bang pinagkaiba nun?
Again po ha, kapag meron ng deed of absolute sale, itinatransfer nyo na ng buo ang inyong ownership, ang inyong pagmamay-ari sa buyer. Sa contract to sell, ikaw pa may-ari niyan. Kasi pag hindi niya yan nabayaran, ikaw pa rin ang may-ari niyan, no? So, pag ganito po, usually yun din po ang requirements, no? Nakalagay din po doon yung pangalan, inilalagay din doon yung status. Tinatanong nila, bakit pa importante kung ano ba yung status na yan? Kasi po, ito po ang tip dyan, no? Kung ang property po, no, ang may-ari ay may asawa. Okay. May asawa siya. Married to, nakalagay. Pero hindi siya nakasulat doon sa may bentahan ng property. Hahanapin po ng BIR yan. Dapat po sa bentahan ng lupa, merong consent ang asawa. So, dapat sa kontrata ng bentahan ng ganap na bilihan ng lupa o yung deed of absolute sale, meron niyang with marital consent. Kaya importante nilalagay ito. Single ba to o married? Kung married to, nakapirma ba yung asawa? May consent ba? Yan. So, importante nilalagay po dyan. So, single or married, unless otherwise yung binibenta ng property ay exclusive property, no? Pero so much for that. Usually, hindi naman tayo yung mga simpleng mamamayan po, no? Wala naman tayong prenuptial agreement. Kami ng Mr. Ko, wala naman kami prenuptial agreement. Wala naman kami property nung kami ay kinasal. Meron man, ano lang yon, mga lupa sa paso. So, ganun po. Sa mga mayayaman yan, usually, kailangan nila yon. Pag exclusive property, no need for the marital consent. Pero pag may asawa kasi, usually, hinahanapan po yan ng marital consent. Kaya importante po yan. So, nilalagay po dyan, with legal age po ba, nasa tamang edad, at yung address pa rin. Meron lang po, no, kapag halimbawa nagpirmahan na at the end of the deed of absolute sale, ilagay nyo na rin po yung TIN number. No? Kasi, vini-verify po yan sa BIR. Yung TIN number. Kaya importante po yung TIN number makuha ninyo. Minsan nagpipirmahan lang kayo, yung TIN number din nyo na kinukuha. Paano pag pumunta po kayo ng BIR, lalo kapag ikaw buyer, no? Ikaw na nagsabi na, sige, ako na magbabayad ng capital gains tax, iawas na natin dun sa may usapan natin. Pagpunta mo dun, hinanapan ka ng TIN number, ang hirap na kontakin ni seller. Alam mo naman si seller, pag nako ng pera, bahala ka na dyan. Bagamat may mga ibang seller na napakabait, nakikipag-coordinate pa rin pag may mga documents na kailangan, di ba? Dapat ganun po, no? So, ang ilalagay lang din po dyan, syempre kung ano po yung title, TCT ng property, location, ilang square meters, ilang metro kwadrado, yan. At inilalagay din po doon, no? Kung magkano ang total value ng inyong kontrata. At pagkatapos po, inilalagay din po doon kung sino magbabayad ng capital gains tax, no? 6% po 'yan. Si GT, no? Pagkatapos, sino na magbabayad ng DST, documentary stamp tax? Usually po si seller, no, hanggang capital gains tax lang yung binabayaran niya. The rest pinapa-shoulder niya na kay buyer po 'yan kasi siya na magiging may-ari niyan. So DST, documentary stamp tax, registration fee, transfer tax, and any other taxes pa, no? Bala ka na diyan, buyer. Basta doon ako sa capital gains tax kasi yun naman po ang pinakamalaki. That's 6%. So, importante na nandun po, naka-indicate po yan. Kasi may mga usapin po minsan na ang ginagawa nila, inaawas na yung capital gains tax doon sa may bentahan. Tapos, sinasabi na si buyer na ang magbabayad. At binibigyan na lamang po siya, no, ng special power of attorney kung maglalakad po ng mga title or kaya kailangang lakarin sa munisipyo kung kuha po ng mga tax declaration at saka kung ano-ano pang mga dokumento. So, armed na siya, no? Usually po kasi, ikaw na yung buyer, hindi pa, hinahanapan pa na SPA. Dapat nga kung halimbawa buyer ka, no, at may pirmahan na kayo doon, privy ka na doon sa party, pwede ka nang kumuha nung mga dokumento, no, para masatisfy mo na ma-transfer sa yung property. Pero minsan po, no, usually hinahanapan po yan ng special power of attorney, lalo pat kung hindi ikaw pang may-ari. So, ganun po, importante na nakalagay po, no, kung sino magbabayad ng mga taxes. Anyway,
Ang dami na nating napag-usapan. So, shout out na lang din po muna, pahabol greetings po sa ating mga viewers sa DZRH News Television. Sino pa ba? Ay, to. Good evening po kina Wilson J.R. Aldea. Nanonood po sa may Zambales, dyan po sa may San Antonio. Thank you so much, Aldos Villamater. Ay, tagal nating hindi nagkarinigan, Aldos, ha. Si Jit Christ, Mel Aquino, nanonood po sa may Cebu, dyan po sa may Liloan, Cebu. Tama po ba, Liloan? Archie Valencia ng Zamboanga City, Mel Aquino, Epifanio Ulgazan Jr., Alan Mugar, magandang gabi po sa inyo, Evitz Escueta, Jocelyn Generoso. Paano po ba magparcel ng lupa? May mother title po. Paano po magkakaroon ng sariling title? Okay, yan na naman tayo sa mother title. Ano yung mother title? Nakapangalan ba yan kay lolo't lola o kay tatay at nanay? So, again po, ang magkakaroon po dyan ng pwedeng partition or kung yung mga heirs po, kung hindi man po, kunyari, namatay na po yung nagpabigay ng property o yung may-ari ng property rather, mag-execute po kayo ng extrajudicial settlement of estate with partition para hati-hatiin nyo na. Okay? Jocelyn Timog Repuela, nanonood po sa Cavite. Saan ka sa Cavite? Dasmariñas, Imus, Bacoor, Silang, dami na sinabi, Magandang gabi po. Anyway, thank you so much sa pagsama po sa atin. Muli po, nakasama niyo po, ako po si Attorney Cam para sa DZRH Usapang Legal. Announce ko lang po, yung ating dikit panalo sa anniversary ng DZRH dahil 86 years na po tayo. Syempre, sa Martes po, July 15, ini-invite po namin lahat po ng mga drivers natin, macho gwapitong driver, sweet lover. Punta po kayo sa DZRH parking lot, Soto Street, CCP Complex mula alas 7 ng umaga hanggang alas 11 po ng gabi. Magpapdikit lang po ng DZRH sticker sa inyong sasakyan. Mamimigay po kami ng cash na papremyo, tsaka po groceries, meron pang libreng palugaw, paggupit, at tsaka po massage para po sa mga Cambio King na pupunta. So again po, kita-kits po tayo July 15. Dito po yan sa harap po ng MBC Manila Broadcasting Company. Thank you so much. Muli po, Attorney Campo para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Oras po natin, 7:30 ng gabi. Sa bawat kwentong aming binabahagi, kayo ang aming inspirasyon. Maraming salamat sa 28 Golden Dove Awards sa pagkilalang muling ginawad sa kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas, DZRH. Ang karangalang ito ay alay namin sa bawat Pilipinong patuloy na nagtitiwala para sa bayan, para sa serbisyo. 86 galing DZRH, 86 years of excellence. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula